Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leia. Matagal ko na pong gustong ilabas ang kwentong ito. Simula nung araw na iyon ay hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Lalo na kapag naririnig ko ang salitang wawawi. Pero bago ko ikwento ang trahedya ay gusto ko munang balikan ang araw kung kailan nagsimula ang lahat. Simula pa lang noong bata ako ay araw-araw nang nakabukas ang TV namin tuwing tanghali at iisang programa ang inaabangan ng mga magulang ko. Ito ang Wawawi. Si Papa hindi umaalis hanggat hindi natatapos ang programa. Si Mama naman ay halos kabisado na lahat ng kanta, pati steps ng igiling-giling at bumtarat-tarat. Kapag minananalong contestants ay napapasigaw sila ng pareho ng, "Ay! Sana maging ganyan din tayo. Sana manalo din tayo. Sana naman ambunan din tayo ng swerte." Sabi ni Mama. Hindi naman sila naghahangad ng sobra, Kuya Totoy. Gusto lang nila ng konting swerte para pambayad ng tubig, kuryente at bigas. Para sa kanila, ang Wawawi ay hindi lang basta palabas. Ito ay pag-asa din. Isang tanghali habang nanonood kami ay biglang ngumiti si Kuya Will sa TV at sumigaw ng, "Maganda kayo! May anniversary special tayo sa Ultra! Mas malalaking papremyo! Mas masayang games! Kita-kita tayo doon!" Halos mapasigaw si Papa. "Teresa, narinig mo yun?" Sabi ni Papa. "Oo naman! Pupunta ba tayo? Pupunta ba tayo?" Sabi ni Mama. Nagtinginan sila Mama, yung tingin na parang may bagong pag-asang bumukas sa kanila. "Leia," sabi ni Papa habang tumatawa. "Baka ito ning chance natin." At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko silang dalawa na sobrang saya. Hindi dahil may pera o bagong gamit, kundi dahil nagkaroon sila ng dahilan para mangarap ulit. Ilang araw bago ang event, abala sila sa paghahanda. Nagpaplantsa si Mama ng damit nila. Si Papa naman ay inaayos ang bag na may tubig, tinapay at pamaypay. "Leia, sumama ka sa amin ha. Hindi kumpleto to kung wala ka," sabi ni Mama. Siyempre pumayag ako. Hindi ko akalain na iyon na pala ang huling araw na makakasama ko sila na kumpleto kami. Alas 3 pa lang na madaling araw ay gising na kami. Akala mo ay may outing kaming pupuntahan. Ganon sila kasigla. Pagdating namin sa Ultra, ang dami na agad na tao.
libo-libo. May mga matatanda, may bata, pamilya, mag-asawa, lahat ay umaasa. Grabe ma, ang dami palang tao dito. Sabi ko. Ngumiti si Papa. Ibig sabihin niyan, marami ring nangangarap katulad natin. Pumila kami. At doon nagsimula ang mahabang paghihintay. Pagdating ng 6 AM na puno ang paligid, dumidikit-dikit na ang mga tao. Pero hindi pa naman magulo. May mga nagkakantahan, may sumisigaw pa ng boom tarat-tarat. Ang saya oh, parang na tayong nasa loob ng studio, sabi ni Mama. Pero habang tumatagal, ay lumalalim ang kaba ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mabigat na hangin. Alas 7. Mainit na ang araw. Pagod na ang ilan. May biglang sumigaw sa unahan. Bukas na yung gate! Hindi namin alam kung totoo. Hindi namin alam kung galing sa staff o sa tao lang. Pero sapat na ang sigaw na iyon para gumalaw ang napakaraming tao. Sabay-sabay, mabilis, malakas. Hawak kayo! Sigaw ni Papa. Hinawakan niya ako sa kamay. Si Mama naman ay nakahawak sa braso ko. Pero lumalakas ang tulakan. Mas nagiging magulo ang galaw ng tao. Ma, Pa, sandali lang! Isang malakas na tulak mula sa likod. At sa isang iglap, nabitawan ako ni Mama. Leia! Leia! Puno ng takot ang boses niyang iyon. Hindi ko makalimutan kahit kailan. Si Papa naman ay pilit akong iniaabot. Pero may tumulak sa likod niya at natabig siya palayo. Ma! Pa! 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 Halos mapatid ang boses ko sa sobrang lakas ng sigaw ko. Pero mas malakas ang dagsa ng tao kaysa sa boses ko. Doon sila nawala. Parang nilamon ng napakaraming katawan. Hindi ko kaagad naramdaman ng takot. Ang una kong naramdaman ay ang sikip. Ang hirap huminga. Ang init. Ang bigat na mga nakadikit sa akin. May mga umiiyak, may nagkakagulo, may tumatawag ng tulog na hindi naririnig. Doon ko naisip, Mama, Papa, natatakot ako. Nasaan na kayo? Akala ko talaga doon na matatapos ang buhay ko. Sa gitna ng halos mawalan ako ng malay, may humawak sa kwelyo ng jacket ko. Miss, dito ka! Sa gilid ka dumaan! Hinila niya ako ng malakas. May iba pang nagsisiksik para bigyan ako ng espasyo. Doon ako nakahinga ulit. Doon ko naramdaman na buhay pa ako. Pero sa unang salita na lumabas sa bibig ko, nasan si na Mama? Si Papa? Ma! Pa! Nandito ako! Pa! Pa! Nasaan na ba kayo? Walang sumasagot. Hinintay ko sila. Hinintay ko kahit nanginginig ang tuhod ko. Hinintay ko kahit halos mawalan ako ng boses sa kakatawag. Hanggang sa may lumapit sa akin na pulis. Miss, ikaw ba si Leia? Anak nila Ramon at Teresa? Tumango ako. Kahit nanginginig ang labi ko. At nang ipakita niya sa akin ang dalawang katawang natatakpan ng puting tela. Parang bumagsak ang mundo ko sa sahig. Hindi ko sila nakita na nakatayo. Hindi ko sila nakita pang lumapit sa akin. Ang nakita ko na lang
ang katahimikan ng dalawang taong pinakamamahal ko sa mundo. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Yung tasa ni Papa, nasa mesa pa. Yung tuwalya ni Mama, nakasabit pa. At gabi-gabi, may nararamdaman akong humahaplo sa braso ko. Hindi malamig, hindi nakakatakot, kundi pamilyar. Parang hagod ni Mama kapag naiiyak ako. Parang akay ni Papa pag itinatawid ako sa daan. Minsan may aninong dumaraan sa sala. Hindi nakakasindak. Parang nagbabantay. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o sila talaga iyon. Pero sa puso ko, nararamdaman kong hindi nila ako iniwan. Kuya Totoy, kaya ako isinulat ang kwentong ito ay hindi para takutin ang mga listeners mo. Hindi para gawing multo ang alaala nila. Kung hindi para ipaalala na minsan ang pinakamasakit at ang pinakanakakatakot na kwento ay hindi tungkol sa halimaw o aswang, kundi sa kung paano isang pangarap na puno ng saya ay biglang naging araw ng pagkawala. Sana sa pagbabahagi ko ng kwentong ito ay maalala ng mga tagapakinig mo na hindi kailanman mawawala ang pag-ibig kahit mawala ang mga taong nagbibigay nito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Leia. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!